Ano ang mga names nyo? Ako si Amor Dilon Bakunga Bihag. Amor? Amor Amor. Dilon Bakunga Bihag. Okay, tapos ikaw? Ako si Renato Pantonial Calabio. Renato. So, ang pakay natin ngayon dito is nag-request ang inyong family na regarding sa problema niyo na mag-assist kami. So, from sa mga kasamahan namin na si Bro Frank Resma is siya ang nabigay sa akin ng contact number niyo. So, kailan kayo dumating dito sa Saudi? August 15, 2010. 2010. Sabay kayo? August 7, 2010 ako. So, halos magkasabay kayo? Magkasabay ako. Okay. Ilang taon yung kontrata nyo? 2 taon. 2 years, sir. So, from 2010, nakauwi na ba kayo? Hindi Wala pa pa, sir. nakauwi, sir. Hindi pa. So, ilang taon na? Almost magpo 4 years na, di ba? Oo, sir. 3 years. 3 years. Kasi August, ika mo? Oo. So, 3 years. More than 3 years. So, anong trabaho nyo? Trailer driver. Really, anong kumpanya? Salim Alyami. Salim, Miami. Miami. Kompleto ba kayo ng dokumento? I mean, yung kontrata nyo as trailer driver? Oo, sir. Mula sa Philippines. Anong agency nyo? Al-Habib. 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 Yung nasa Pinas, ha? Oo, yes, sir. Saan banda yun? Sa Manila? Sa Robinson, Malati. sa Malati. Sa Malate? Oo. Okay. So, dun sa punta ninyo rito, wala naman naging problema. Wala naman naging Ang problema. ano, sir, $400 ang ano, pag $400 yung kontrata. Oo. Pagdating dito, pinapirma kami, $679 lang yung basic namin. Basic namin. Oo? Oo. Pag ano namin doon sa Pilipinas, $400. Oo. Pagdating namin dito, $679 lang yung basic namin. Pinagawa kayo ng panibagong kontrata? Oo, pinapirma- pinagawa kami May ng kopya bago. pa kayo ng kontrata nyo? Meron po, sir. Eh, yung dating kontrata meron din? Meron din. O sige, hanapin Ano kayo. yung Galing sa Pinas, tsaka yung galing dito. Oh, yung sa akin, sir, nandoon sa bagahe ko, na bagahe kasali yung... Pero yung sa'yo Meron nandito. meron sa akin. Yung sa Pinas, tsaka yung nandito. Hindi, yung sa Pinas lang. Pero yung dito, wala kayo. Hindi kami binigyan. Hindi kayo binigyan? Oo, tinago nila. Hindi Tinago nila nila? Doon sa opisina. Nasa opisina, hindi nila binigyan. Pero nandun pagkatibayan yan, sir, kasi may mga payslip naman eh. Okay. Tama yan. Anyway, so, pumayag na lang kayo sa ganung sitwasyon. Oo. Oo, kasi wala lang kami. Pero ako talaga, nag-apply ako bilang trailer kasi trailer driver talaga ako sa atin. Hmm. Oo. Ganun yun sa'yo. Ako, sir, hindi naman ako trailer driver. Team wheelers lang ako. Sa Tevillas. Pero ano yung trabaho ko dito? Trailer. Trailer din. Ah. Magkaiba ba yun? Iba yun, sir. Magkaiba? Oo, okay. Anyway, Pero, so pareho kayong driver. Oo, driver. So, supposed to be dapat, ilang taon na kontrata nyo? 2 years eh. 2 years 2 lang, years. sir. So, supposed to be 2012, nakalis na kayo, di ba? So, nagpa-extend kayo? Hindi, sir. Hindi, Kasi sir. yung Na-hold kami. Na-hold dahil nga yung may problema, yung sa sitwasyon na yun na sinabi ko. Kailan nagsimula yung Nagsimula problema? yung problema nung binigyan na kami ng sasakyan, nung binigyan ako ng sasakyan Marso. Marso na... Marso ng March, mga 16 na mga anak kalahati Anong year? ng Marso Anong year? 2011. Okay. Nakasimula yung problema. Siguro mga after mga 9 days or 11 days nga na Oo. naitabo yung inaasahang pangyayari na nagkaroon ako ng problema yun nga Sa Aramco. Yun pala sindikato na Paki-explain mo nga kung ano yung naging problema. Oo. Yung detalye yung Oo, mga... bumiyahe ako. Bumiyahe ako ngayon, may karga ko tubo. Oo. Yung karga kong tubo bumiyahe, sinabi ng Aramco sa akin na I need that pipe. I need siya service. May service talaga siya. Oo. I need that one. Oh. Tapos? Siyempre, modern naman siya. Kasi kinuha niya yung e-bill. Alam naman niya lahat. Alam ng basa. Binigay namin sa kanya. I mean, yung Papel, yung e-bill. dokumento? O dokumento. Binigay ko sa kanya. Sabi niya, pinadala doon, deliver. Okay. Dineliver doon sa Jibil. Tapos, binadala yung truck ko doon sa Tanajib. Doon sa loob. Oh. Kasama ka? Kasama ko. Ikaw nag-drive? Oo. Pagpasok doon, yung Pilipino na isa. Ah. Ang pagdato, at truck ko kasi yun eh. Ah. Doon sa Tanajib. Ako na. Tapos, pinirmahan doon yung e-bill niya. Doon sa loob. Kinuha niya. Tapos, Hindi, paano? Sa loob ng Aramco mismo? sa loob ng araw ko roon sa Tanajib. Sa Tanajib. Oo. Pagdating mo sa loob ng Aramco ng Tanajib, namit mo itong sino yung namit mo? Yung Arabo. Ang aram ko. Sa Aramco official? Oo. Ano sabi sa'yo? Wala pa. Ano na sabi niya? Yung, dyan pa, sa gitna pa lang ng kasada dito sa Abuadria, sinulubong na niya. Oh, I need tapos, that pipe. kailangan niya yung, Oo, pipe, yung load. yung dala-dala mo. Oo. Di siyempre, modern naman siya. Inano namin, kinuha man niya yung e-bill. Oo.
Binigay ko, pagdating doon, yun nga. Ikaw pa rin nag-drive. Yung una, si Ali yung nakauwi na. Oo. Oo. Nasaan ka nagpunta? Saan ka Diyan sa sasakyan ko rin. binababa ka? Oo. Diyan din kasama kami. O, tapos? Yung dinala na niya yung sasakyan Nino? ni Ali. Ay, siya nag-drive? Oo, siya nag-drive. Tapos? Pero sasakyan ko yun. Oo, tapos? Oo. Kasi yung nga pangyayari na yun, nga yung aram ko, kontak na nila yun. Oo. Nga, yun ang trabaho nila. Oo. Sabi ko, di ba yan problema? Sabi nga, hindi nga problema yan kasi nasa loob. Pagdating sa loob, binaba yung karga ko, pinapunta ko doon sa Tanajib. Pagdating doon sa Tanajib, pinahinto ako ng 3 oras. Oo. 3 oras. Pagdating 3 oras, binigay yung wheel ko, pirmado na. Oo. Pirmado. Pagkatapos pirma, pinalabas ako niya, wait outside at the T-Road. Near, Paano? wait outside near T-Road. Maghintay ka daw? Oo. Pagdating doon, lumabas yung sasakyan niya. Oo. Buat siya, tinawag ko busina. Pinupunta ko sa harapan. Oo, tapos? Pumunta ako. Pagpunta, you can buy anything. Yan buy. Sir, what's this? Siya, yes, you can buy anything. No problem that one. Don't afraid. Anak siya, mga English sir. Binigyan ka ng? 500 real. Okay, tapos? Yun na yun. Pagkatapos uwi na ako, bigay yung bibil. Dala mo na yung sasakyan mo? Uwi ako dito, trabaho. Wala lang akong Pagka pangalawa, tawag naman siya ulit sa akin. Parang inano na yan, nag-isip na ako. Bakit siya tumawag? Kailangan na rin niya yung load ko. Parang inaano nila doon sa loob. May sila, tatawagan yung number. Sa parang kilala na ba? Di na ako. Sabi ko, di ba na yata itong Bakit? Di ba nakuha na nila? Yung pangalawang magbiyahe, kasi yun ang biyahe namin eh. May ina-expect pa silang isa pang... Yung biyahe ko na ulit. Tapos na. Magbiyahe ko ulit. Ganun tatawag na rin siya. Parang nag-isip na ako, diniritso ko doon. Hindi na ako diniritso ko diniliver. Pagdating ko doon pag-deliver, hinold pa ako, hinuli ako doon sa na-deliver na, nagalit siya, I need that pipe. Pag-abot dating doon sa Tanajib. Nalilito ako. Di ba, nung unang nagkita kayo ni Ali, dinarive niya sa sasakyan, nandun yung load, pinasok niya ng Aramco, hindi niya saan niya dinala. Iba yung destinasyon, hindi napunta sa Tanajib nga, diyan nga sa Jubil. Kumbaga, dinarive niya, sa iba niya dinala. Dinala. Saan niya dinala? Sa Jubil. Sa Jubil. Pagkatapos nun, ibinalik niya yung sasakyan, punta. wala na yung laman. Punta Pagkabigay sa'yo, inabutan ka pa ng 500. Punta muna sa Tanajib, doon pa muna sa Tanajib, pumunta pa ako sa Tanajib, sa loob. Kasama siya? Hindi na, ako na. Ikaw lang isa? Pagdating Ba't ka nagpunta doon? Doon man yung Webil, kukunin. Yung? Webil. Webil o waiver? Webil, yung katibayan sa delivery receipt. Okay, yung resibo. Yung receipt. Kasi hindi mo pwede kami mabibilan kung hindi namin dala yun. Okay. Hindi mo kami So, nung naibigay na sa'yo, yung nalabas, pinantay ko sa labas. Tapos inambutan ako ng 500. Okay, tapos binigyan na sa'yo papel. Yung banda, parang na siya, gusto na niyang Magkasama kayo nun? Iba yung iba. Ikaw lang mag-isa? Oo. So, wala iba kasama? Wala. Ikaw lang? Oo. Okay, so nung pagkaabot sa'yo ng 500 at pinauwi ka na, anong nangyari? Yun, pagka sa ilang araw, tumawag na naman. Kasi Sino? Si Ali? Yung tao na yun, yung aram ko. Okay. Hindi ko alam yung pangalan na yun eh. Yung si Ali, Pilipino yun, Alejandro yun eh. Okay. Yun ngayon, yung Yung bang Ali, kakumpanya nyo o hindi? kakumpanya namin. Kasamahan nyo sa kumpanya? Nakauwi na si Rixie. Driver din? Driver din. Alam ba ng kumpanya nyo na gano'n ang sistema? Hindi ko nga alam eh. Hindi mo alam? Yung sitwasyon ngayon? Hindi, I mean yung si Ali, gano'n ang Alejandro Nung gano'n. nagkaroon na ng investigasyon, nagkaroon na kasi nalaman na lahat. Pati yung nakauli na dalawa, yung kasama yun nila. Okay. Nakauwi na. So, balik tayo dun sa sa kwento. Nung pag-uwi mo, tumawag uli. Pag-uwi ko, biyahe. Yung Webil kasi dyan, pag yung matapat ka magkarga ng karga yung tubo mo, patawagan nila. Tapos? Karga, ngayon, tinawagan naman ako kasi mga ilang araw, tinawagan na naman ako. Kasi yung karga ko, tubo nga. Sabi ko, parang nag-ano na ako sarili ko kasi iba na talaga, hindi yung... Hindi, I mean, hinihingi nila, di ba nakuha na nila? Iba naman sir, magkarga mo ka palagi. Yun man ang trabaho namin, load ba na. Kaya nga, kaya ikaw yung naglo-load. Nag-load ka na ng una. Although sa iba nilagay, tinawagan ka na naman. Pagka nagkabiyahe naman, tawawag na naman.
For another load. May load, may karga ako. Alam nila, malaman nila kung may karga ka dyan eh. Alam nila eh. Okay nga. Hinahanap nila yung another load. Oo. Yun ang ibig sabihin. Oo. Hinahantay nila yung isa pang delivery. Oo, yung delivery ko nga ulit. Okay. Kailangan daw niya. Yung susunod na delivery. Tapos? Hindi ako sir. Hindi ako nag-deliver noon. Diniritso ko doon sa Diniritso ko sa Tanajib. Deliver. Kasi parang na ako, may duda na ako. Diniritso ko sa Tanajib. Okay. Pagdating doon sa Tanajib, 6:13 umalis ako dito mga 1 o'clock. 6:13 ako ng gabi dumating doon sa... So, imbis na idadaan mo sa kanya, doon kay Ali, sa proseso wala na, hindi na si Ali. Hindi na. Ako na tinawag, wala na si Ali doon. Yung si Ali kasi, driver yun namin dito. Kasama namin. Ngayon wala na si Ali noon. Ako na yung tinawagan niya mismo. Okay. Tapos? Ngayon kasi sinabi ni Ali, this one boss, same this one, no problem, this one, gingnan niya. Ako na yung, akin yung truck na yun. Pagdating ko doon, diniretso ko kasi natakot na ako eh. Kasi bakit magbigay siya ng ganitong kahalagang laking pira? Nag-ano ako sa sarili ko. Diniretso ko doon. 6:13 evening abot ako doon sa yung trip ko na yun. Pagdating ko doon, binigay ko yung wheel sa loob ng opisina. Nagtanggal ako doon ng yung tali. Tali mo na yung harina sa tubo. Pinatawag ako ng India sa opisina. Pinapasok. Kinuha yung ID ko sa Aramco. Bakit na? Nuli hami-hami daw ko. Pero galit na galit siya. Panay siya tawag, I need that pipe. Hindi man ako, sir, this one emergency. Yun ang ko. Nung pagkadating ko doon, kinuha doon yung ko ID. Sa loob mismo ng piscina, doon sa, ng Weevil. Kinuha yung ID ko, naghami-hami daw ko. Hami-hami nga, wala man nakita man sa ko. Kasi yun nga, panitawag nga, kailangan nila yung load. Kasi lang talaga nila, sir, kahit ang Aramco nag-investiga. Hindi, you mean, yung load mo, diniretso mo na? Diretso ko. Hindi mo dinaan sa kanya? Hindi ko na, Yun ang ginawa mo? Okay. Tapos? Kinuha yung ID ko. Tapos? Mga 3 oras ako nag-antay bago pagpaano, 3 oras. Kinatok na naman ako na yung jamon ko. Pagkatapos binigay yung ID ko, next time I will call you. Don't hesitate, ma-pick up daw ko no. Ano niya? Ano nga pick up? Di ma daw ko mahadlok. Ayaw daw ko mahadlok ng be afraid. Ano ba? Don't be afraid. Okay. Huwag ka daw matakot. Hindi ko. Lumabas na ko. Mayroon nang na-deliver ko yung Tapos mga 4 na araw, nabibilan man ko ulit. Okay. Hindi pa ako nakalabas yan. Tinawagan naman. Alam nila. Tinawagan nila. Ganito. Tapos? Pagdating doon, hinarang na ako nila dyan sa bumaan. Oo, hinarang na nila ako. Kaya diretso mo yun doon. Kasi, aram ko man talaga service. Ako. Kasi aram ko man, diretso ko doon. Yun ang pangalawa. Hanggang na ako, nag-iwas na ako sa kanila. Hindi na ako kasi lubid man yung sa akin. Pwede mo ko magsampa ng lubid. Hindi na ako nagsalpak ng pipe. Kasi yung sistema sa akin, pag pipe bang, yun ang makakargahan ng tubo. Naglulubid na ako, nag-extendable na ako, nag-wire na ako. Hindi na ako, hanggang nagkaroon na, siya na naman ang biniktima. So, same case ba ang ginawa sa iyo? Paano naman yung naging problema? Yung sa akin, sir, yung kasama ng driver, doon ako nakaparking sa sa petrol pump doon sa Kunaini. Nagluto ako doon eh. Kinatok ako. Hindi ko alam kung may kasama siya nga may sasakyan. Natok niya ako. Sabi niya, "Pre, yan natin yung karga mo. Wala kang problema yan." Ano daw? Ibaba daw. Ibaba? Bakit daw? Kasi kailangan daw ng model ng Aramco. Alin yung truck o yung karga load ko? Okay. Yung karga ko. Sabi ko, baka maano ako dito, pre. Kasi sabi niya, kailangan ka ng pera eh. Kasi yung asawa ko nagkasakit. Na sabi ko sa kanya, kailangan ko ng pera. Kaya naghahanap ako ng kung saan na tao ng mga hiram ako eh. Sabi niya, pre, baba natin. Walang problema, pre. Kami bahala sa'yo. Kasi yan, sa Aramco. Model sa Aramco yan. Pre, baka masangkot ako dito. Walang problema, dito ka lang. Diyan ka sa truck. Ako mag-drive, ako magpapasok dun sa truck mo. Hindi pa namin nag-isang oras pa. Nagkaano pa may sa kasi pinipilit niya ako. Sabi ko, baka mano ko dyan, pre. Walang problema. Tatawag to ngayon. Tumawag yung Saudi. Nasagot niya sa akin. Sir, good evening. Sabi niya, good evening. No problem, my friend. Yung Aramco model.
Jim. Sabi niya, huwag ka lang mag-alala, kung bahala sa'yo, nasa likuran ako. Sabi niya, yung model ng Aramco. Sabi ko sa... Alam mo pangalan niya? Hindi ko nga alam ang pangalan niya, sir. Yung sasakyan nga mali. Sasakyan nga, hindi namin ginawa yung... Tapos? Then sabi, kasi hindi mo mano yung sasakyan niya kasi Arabic eh. Sabi niya, sige na, bibigay mo yan sa kasama mo, kang Ali. Siya na ang siya na mag... Diretso. Ikaw lang dyan, sabi niya Ali, hintayin mo lang ako dyan sa sasakyan ko kasi may sasakyan siya na pinaparada doon sa petrol pump eh. Okay. Sabi ko, pre, baka masabit ako dito. Sabi ko, walang problema. Pumayag ako. Binigay ko sa kanya. Kasi nagtiwala ako kasi moder eh. Matawag na. Hindi mo ba in-attempt na tawagan ng employer mo regarding doon sa problemang yan? Yan nga ang mali namin, sir eh. Pero hindi na namin natawagan, sir, kasi wala naman kaming kontak sa opisina din. Di, sir, nagkamali lang kami. Sir, ang talaga, yung pagkamali na yan, dahil na rin sa kahirapan namin dito. Kasi palagi lang kami 911, yung tagal na yun na parang na hindi matagal na. Hindi yung overtime namin, sir. Nung panahon noon. Kaya siguro, nasilaw talaga yung talagang ko. Sinabi ko na yan sa Aramco. Sinabi na lahat sa investigation. Yung yung statement ko, yun din ang statement ko doon sa yung sa Aramco, yung sinasabi ko nito. Kaya doon, sinabi nga ng Aramco, yung na kumpanya, kaya magagawa ng mga tao. At saka, you are the victim this one because this one is old. Halimbawa sila daw kung alam nila yung mga... Matagal lang ginagawa. Ginagawa sa mga bago. Yung pagka-investigar nito lahat, sir, parang binago na nila lahat na Okay. Kasi ang sahod namin noon, sir, 900, 1,001 lang. Hindi binigay yung... Kasi supposed to be ganito talaga eh. Kung subcon kayo ng Aramco, ang Aramco nagbibigay ng sweldo sa inyo. Ang problema lang, kapag nasa kumpanya kayo, kumpanya ang kumukuha ng sahod na binibigay ng Aramco, at kung ano yung sahod nyo, yun din ay ibibigay lang sa inyo. Kaya pala, yun palang Kaya nagalit yung Aramco nito na pagkasabi namin nga 1-1 lang yung namin. At saka, kasi may presyo kayo kasi sa kanya. Kasi yung 679 lang yung 679 lang basic namin, sir. Paano yan? 900, 1,001 lang ang anyway, sahod namin. So, nung nangyari yon, anong sumunod na problema? Pagka nangyari na, wala na, sir. Wala nang nangyari. Hanggang nagtuloy-tuloy na yung trabaho ko. Kasi smooth na, wala nang problema. Pero hindi pa binigay yung sir. Yung talagang pareha lang kami kita yung tagal dito nung 30 years, 25 years na dito. Pareha lang kami yung namin, hindi pareha kami nagtatrabaho pero ang sahod namin 1-1 pa rin. Hanggang kami nagreklamo na ako sa sarili ko. Pero hindi ako nag-bypass, inuna ko yung manager. Tapos pumunta kami sa may-ari, nagalit yung may-ari. Paano siya wala daw ko nung record sa overtime. Paano siya trabaho kami doon? Mayroon na kami sa liling truck. Yung trabaho nila lubid, mas mahirap pa nga sa akin. Kasi, tapos? Hindi. Ngayon, naimbestigahan, hanggang sa punto hindi pa rin binigay, dumating na mga Hulyo. Hulyo na. Anong taon? 2011. Okay. Nung ganyan, bigla akong sabi, bibigay na raw sa opisina. Tapos sabi, pagdating dito sa mga manager, may Pilipino tinatanong ko, sabi niya, hindi pa, inaayos pa raw. Parang ko sarili ko ba, pareha lang, hindi man sila magka-follow up, sila man supervisor. Pumunta ako sa Aramco direct sa transport. Ako lang talaga, pagpunta ko doon nagmakaawa ako. Kasi mahirap, naglulubid ako. Yung lubid, gaano kahirap yun, sisikip sa Aramco. Tapos ganito lang pa rin yung sahod ko, 1-1. Nung pagdating doon, tinawag yung operation manager, yung India. Pagtawag niya doon, you know the bridge contractor here, Jamal, what is problem these people? Saka pa niya sinabi na, yes sir, almost 475 people from Tanajib, Rastunura, Daran, Arapkin. Siya yung barata ng mga India, Nepal. Siya nagsabi ng ganyan, yung sinabihan siya sa Aramco na kailangan sa 2 days, pag hindi niyo mabigay yung mga na to, you know the bridge contract in Aramco, I will cut this. Yun ang sa Pagkadalawang araw binigay. Nakatanggap ako ng almost hapit mag 3,000 sa yung bang overtime lahat na mula nung Marso na binigay na sakyan sa Marso hanggang pero kulang pa yun pero okay na sa akin natanggap na at masaya na ako.
Kasi pagka sa susunod, mayroon na. Hindi man nakalain sir pagka Agosto, nagkaroon man ng ano sir, ng investigasyon. Sino nag-investigate? Yung Aramco. Tungkol saan? Yung sa pipe na yun. Okay. Tapos? Pagka-investigar, ayun, pag sabi ng Aramco doon, ako wala akong kimi-kimi siya, diretso ako. Oo, naman ako ng ballpen, yun ang sinasabi ko lahat. Kung ano, lahat kasi, umpisa pa lang, alam na ng asawa ko paano ko pinadala yung pira. At saka sabi ng asawa ko, di ba yan delikado? Sabi ko, Aramco man love, may pirma man yung siya may nag-ano. Yun ang sinabi ko. Sa kailangan man mo yung pira dyan. Ano na, wala ko man akong ano. Noon pa yun, nung pagtanggap niya. Oo. Sinabi ko yun, lahat. Wala akong ano, sinulat ko doon. So, in all honesty, ang pagkakaalam mo, legal yung mga prosesong pinagdadaanan nyo sa Aramco. Yung yung pagbigay, yung paglipat ng ano. Although nagdududa ka, pero ang nasa isip mo is legal yung proseso. Yung pagkaano ko sir kasi may-ari ano naman siya eh. Aramco naman siya eh. Aramco naman siya eh. At saka yung Weevil sir pasok sa ano. Ang tanong ko na lang ganito. Kailan nagsimula naman yung problema niyo at nag-labor kayo? Yung nag-labor kami sir, bago pa dyan sir, ng Agosto na pinahinto na kami sir. Okay. Pinahinto na kami kasi yung nga sa investigasyon. Sabi ng Aramco. So, from August 2011, pinahinto ako 6 months sir. Pinahinto kayo. Okay. 6 months hanggang January, hindi ako pinatrabaho. 2012. Dito 2012, ako. Pero, nag-ano ako dahil may kasalanan ako. Iniyak ng asawa ko noon. Sabi ko, wala tayong magawa dahil may investigasyon yan sa Aramco at saka problema pala yan. Na alam na natin, sinabi, sa umpisa pa lang, sinabi ko na sa iyo yung pira. Na ganoon, sabi nga, hindi nga problema yun. Kasi Aramco. Hanggang yung may anak na may-ari, na ano na sa akin kasi siyempre may pamilya din ako, anak na may-ari, pinarental ako ngayon. Anak na may-ari ng kumpanya namin, dito. Si Salim ako. Sino yung kumpanya nyo? Salim Alyami, Salim na si Alyami. Alyami? Okay. Pinarental ako ngayon sa Sheba. Sa Sheba, Sa Sheba. Pinarental ako sa ikaagaw niya, operator, boom truck operator. Sa Sheba ako nasayin sa Samsung. Okay. Doon ako medyo guminhawa. Okay. Napabawi ako konti kasi medyo sila na mismo yung Samsung nagbibigay nagkontrata sa amin. Sila nagpapadala, hindi na ako nakatanggap. Matanggap ng asawa ko, talagang 3,000 matanggap ng asawa ko. Nagpapadala? Oo, hindi ako nagpapadala. Yun ang rental galing sa Samsung. Doon ako ginawa hanggang hindi na ako nag-isip ng ano kasi natrabaho talaga ako kasi kumikita na ako eh. Okay. 3,000 pinapadala talaga nila sa asawa ko, natatanggap ng asawa ko yun. Okay. Hanggang dumating sa punto nung Agosto 2013, kasi nag-crackdown. Nag-crackdown siya, bawal na yung rental. Oh yes, bawal na yung rental. Umuwi ako dito. Pag-uwi ko, si malayo yan sir, border Dubai. Pag-uwi ko dito, nalaman ko na pauwi na yung dalawa na kasama sa amin. Pero na-meet mo pa dito bago ka, nung umuwi ka dito? Oo. Na-meet mo pa? Paalis sila. Paalis sila. Na-meet ko Naabutan pa. Nabutan ko pa. Okay. Sabi niya, pre, magkaso na kayo. Hindi man kami nagkaso sir dahil si mama kasi baguhan kami, kailangan namin ng pira. Noon sila, tagal na yan sila dito eh. Kailangan ng pira bago kami at saka natanggo nga kami nung pasalamat na kami pinatrabaho pa. Alam namin na ganun. Pasalamat nga ako sa kumpanya pinatrabaho. Kaya nga napunta ako doon, pasalamat ako, kumita ako. So, mahinto ko. Yung sa'yo, pinahinto ka rin ba? Kami kasama. Magkasama kayo sa... Sa 2010, 2011 August, naghinto din kami ng mga 6 na buwan hanggang kami lahat, January 2012. Kami lahat ng apat. Wala kang trabahong pinilipan. Hindi ka pinasama. Pagka January mga katapusan, pinatrabaho nila ako sa drilling. Drilling section dito sa may diesel at saka water. Ibang kumpanya? Hindi, kumpanya din sa Alyami. Sa amin din. Sa inyo? Ikaw lang sa iba? Oo, pinarintal. Ako hindi ako pinarintal dito ko sa drilling. Okay. Sa tangkir na mga seat water. Okay. Raw water. So ngayon, nung pagbalik nyo, ikaw from Shaiba. Oo, sa gusto, nalaman ko na pauwi nga. Pero alam ko nga nagkaso yung dalawa. Okay. Alam ko nagkaso yung dalawa. Pero sabi ko, hindi ako magsama dyan dahil ayoko nga yung mga kaso-kaso. Tsaka pinatrabaho na ako ng kumpanya, bakit pa kumikita na yung pamilya ko. Yung mga im ko. Kasi maliliit pa yung mga anak ko, yun ang im ko. Hindi ko na bigla na lang siya pag ko dito, pauwi na sila. Sabi nga, tumawa pa nga ako, salamat, nakakauwi na pala kami, ko. So kay bawal man, nag-crackdown man, bawal naman yung bawal man ang Sabi ni may-ari sa akin na, yung anak, balik ka muna kasi may extension daw na hanggang
Hanggang yata yun. November Oo. 4. Sir, kailangan ko pala. sir magbakasyon muna ako sir. Ah, Sinabi ko kailangan muna magbakasyon, mapano ko yung pamilya ko. Ah. Parang ano, tinawag ko rin yung ano niya, kamag-anak niya na nag-rental sa akin. At sabi niya, sige, dalhin mo na yung tao, ibalik mo doon, dalhin mo yung tao, ititrain mo doon, tapos uwi ka. Kasi yung bakasyon kasi yan tumulong. Pagdating dito, usap-usap kami, yun nga, bibigyan ako kahit 25 days lang kasi magpasok kong ikama ko yung October 2013, October 4. Sabi ko, kahit mabalik ako, paano ako makapasok sa kingdom na ganito? Kasi gusto ko talaga, ano, nung pag-file ko ng re-entry, tinawagan ko pa yung operation manager namin. Sir, ipalap yung, ano ko kasi operation manager sa India. Ipalap yung bakasyon ko, sir. Sir, nakaalis naman yung dalawang kasama ko. Sabi niya, alam ko, alas, anak tong operation manager. You, my friend, no need to follow up because you rental, you go to the head office. Gabot siya, dito pumunta ako, sir. Yun na, sabi ko nga, Renato, ganito nga yung sinabi niya na sige, gawa natin ng paraan yung ano mo, yung magbakasyon. Sige. Di, natuwang ako, sabi 25 days, inantay ko sa Agos, nung ano na yun. Pagkatapos sa Ramadan, parang hindi man na ano sir. Bago, di siya inano ko kasi siya man nagtrabaho dito. Follow up mo na yung bakasyon mo. Kasi ano, kasi 4 na file na ako sir eh. Yung uli na file ko, yung ngayon, yung magbakasyon lang ako. 4 na file na ako eh. Inano ko yung supervisor ko na Pilipino. Sabi niya, sige, hintay ka lang, hintay. Inaano na ako kasi palagi lang hintay, 4 na file na ako. Pumunta na ako doon sa opisina, sabi niya, punta ka sa opisina ko, sabi mo si Salim Muhammad. Hindi pumunta ako doon sa opisina. Nagpakawa nga ako eh, sir. Uwi ako, sir, bakasyon ako. Papile lang ko, sir, eh. Wala pa rin resulta. Sabi niya, okay, makauwi ka, pero mag-file kayo ng kaso doon sa Libor. Bakit? Sabi niya, samahin mo. Bakit daw kayo magpa-file? Para makauwi daw. Bakit? Anong dahilan? Kasi mayroon ng problema. May problema daw kami. Na pending daw sa Aramco. Oo. Okay. Kagaya daw nung ginawa ng dalawa. Gagaya daw sa ginawa ng dalawa. Sabi ko, sabi niya, isama mo ito, sabi mo yung kasama mo kasi nandito siya sa kampo eh. Kasi so, yun ang reason kaya nagpunta kayo ng Libor. Oo, pumunta kami ng Libor. Anong final niyong kaso sa Libor? Yung makauwi, exit lang siya, makauwi. Makauwi, tsaka exit. Okay. Kasi sabi niya, para makauwi daw kami. Sabi ng yung may-ari. Hindi, anong final niyo nga kaso sa employer niyo? Sa employer. Anong kinaso niyo na hindi kayo pinauwi? Hindi kami pinauwi. At kasi may problema kami sa Aramco na ganito. Nakasulat na nandoon eh. Nandun sa kanilang... Nakasulat ng kaano man dito, sir. Nakano. Okay, tapos... Sa Aramco ganito. Okay, kailan kayo nag-file? September... hindi ko na basta September. Okay. Tatlong hearing yun, di ba? Tatlong hearing yan. Unang hearing, sir, doon sir sa ano? Sa Cobar. September sa Cobar mismo. Hindi nagkasundo, inano sa primary. Yes, ganun talaga. Nagkaroon ng ilang hearing sa Cobar? Tatlo? Dalawa lang. Tapos transfer sa sisiya sa preliminary. Pagdating sa preliminary, sino yung mga nakasama nyo? Sino nag-guide sa inyo? Si Benji. Si Benji. Anong naging resulta? Anong sabi niya? Pagdating doon, maganda naman yung ano, kasi nakauwi nga sila, sabi ni Benji, nakauwi nga yun sila ni Gerson na pareha lang kayo. Hindi, yung sa kaso nyo, anong sabi ni Benji? Malakas yung ano, na makauwi kami. Okay. So, from that, dumating ba yung employer nyo? Dumating, sir. Ano sabi? Dumating, pag una dumating, ganito. Anong ganito? Ano pa ba? Anuhan pa kasi Nagka-diskusyon. Kasi inano pa nila yung presenta nila yung papel ng Aramco. Yung investigasyon. Ay sabi ng ano, sa tagal na daw sa tagal na yan, bakit wala mang kaso? Bakit inano niyo pa? Yun ang ano ng judge. So, yun nga, hindi nga bagay, never mind that one. What do you want? Pumunta na ako. Ang ako, nung file ko nga re-entry, sir. So, kay katong duha, exit man. Tagalog. Nag-file mo lang ako ng ano, sir? Ng re-entry. What do you want tinamong sa judge? Sinabi ko na ano, na exit na lang. Exit na lang. At saka yung makuha namin yung benefits na 3 taon ka kami dito. Ganun. Na, yun, sinulat, tapos ano.
Tapos, kina isang buwan, isang buwan na yun, Mar? Isang buwan. Isang buwan, pinabalik. Pinabalik tayo doon sa ano? Isang buwan. Pinabalik kami doon Kailan na isang November. pa sa primary court? October? October. Di pagkatapos sa di October. September kayo labor eh. Tapos, November. November na nung naisampa na sa preliminary. November na. Okay, so Hearing kami sa ilang hearing yung inatinan nyo sa primary? Dalawa. Dalawa lang, sir. Dalawa na. Dalawa lang. Dalawa na. Kung ano na sila. Tapos, Ang unang hearing namin, nag-ano pa. Kasi Nagdiskusyonan pa. kasi inano nila yung papel ng Aramco eh. Oo, Sabi yung ng problema. kasi may problema daw. Sabi ng judge doon, liwali. Matagal na yan. Ngayon pa naungkat na yan lahat eh. Ang sabi ng Aramco, wala na kasi yan. yung sa amin, sir, kasi yung matagal na yan. nag-desisyon sa dalawa. Lampas na ng ilang taon na yan. Okay. So, ngayon, nung binigyan kayo ng decision, kailan nyo nakuha yung December 20? December 20... December 27, itong 27 sa Arabic, sir, 0 to 27, December 30 sa Arabic. Pinapunta pa kami nito sa December 26, December, linggo yun mo rin, 30, 29, December 29, sir. December 29, linggo no? December 29. 29. December 29 sa Arabic ay 26. December 29 sa December, nagkita man kami doon sa korte. Preliminary, kasama yung ano. Nagalit yung judge kasi okay na lahat na, okay na sa akin, nandun na. Ang sa kanya hindi nagkano kasi may trabaho man siyang 1 month, hindi man nakalagay doon, dapat kukunin man yun sa lista, kasama, yung 1 month na sahod. Yun, nabalik. Sinabi sa judge, punta kayo, sama kayo sa nito, pagkatapos dalhin nyo yung kabuuan na pira, kayo na lang ang inantay yung magkano makuha namin sa opisina. Pumunta kami, yung mandok na representative nila, sinabihan doon yung opisina, yun, pati yung may-ari, ginanon, tinawagan, at saka inisikaso. Saka inisikaso lahat, inisikaso na ginawa kang ano, hanggang sa akin, ito yung makuha ko. Ibigay na pa sa inyo? Wala pa. Hindi pa nabigay siya? Kumbaga inabisuhan na ng judge yung sa preliminary court yung amo nyo na ibigay na sa inyo. Kasama sa ticket, sir, at sa exit. Yun ang desisyon. Kaya pinatawag. Kaya nga sila, pati sila, nag-ano sila, sir, umano sila doon eh. Nandun man yung representative nila. So nagpirma na nga sila doon. So, ngayon, anong sabi sa inyo ng employer nyo, ng HR nyo, yung manager nyo? Anong sabi sa inyo? Pagka hindi nagpa-follow up kami na wala pa man daw yung ticket. Kasi sabi ni Benji, i-follow up na yung ticket. Kasi ito na yung natin, final na yun, kauwi na kayo. Yung sabi ni Benji, kasi final na yun, wala silang ihaharang pa sa inyo. Sabi ni Benji, walang objection yan. Wala na silang ihaharang sa inyo. Yun, ang ni Benji. So, hindi na pwede maka-apila daw. Kasi may German na daw. Sabi niya, palap lang yung ticket, sabi ni Benji. Ngayon, hindi man sabi na, tinawagan namin yung Pilipino, may Pilipino man doon, wala pa man doon, yan ganito. Tinawagan namin yun si Benji. Sabi, i-follow up niyo ulit, puntahan niyo opisina, pag hindi pa, gawa na tayo ng sabi ni Benji, papunta namin doon. Wala pa man. Nang biglang dumating nung January 15 yun, sir. Iga kami dito dalawa, biglang dumating yung operation manager namin. Ang sabi sa'yo? Sabi ng operation manager, tagal, too much time India. Too much time Nakam office. Matuwa na kami, sir. Akala, kasi na. Pagdating doon, tanghali pa man. Wala pa pagka alauna, nandoon na. Nandoon pala yung may-ari. Si Manaw nandoon sa loob. May-ari na kanya nyo? Tapos? What happened this one? Taka ko bakit, sinabi ko sa kanya, yung isang tao dito, Pilipino sila, sir, Randy, this one. Before he know this everything, because he is the representative there in Aramco. Don't ask Randy. What do you want? What happened this one? Sinabi ko sa kanya ito, sir, I admit that one, sir, that is my before in the statement ko, same like that, sir, that I told you. That I am the victim, this one. But I received the 500. I already, yun ang ginako siya. Pagkatapos, pinapirmahan man niya ito. Yung na yun. Statement. Yung statement na yun, 500. Yung pinirmahan ko, inano ko pa kasi talaga naman totoo, hindi man ako magsinungaling. Talagang sinabi mo rin yan sa labor, ha?
Sila, Okay. sa kaso na, wala na. Sa investigation sa Sa Ibis, oo. Sa Aramco. Ngayon, so, anong ginawa niya doon sa letter na yun? Sa liter yun, pinapirmahan niya. Tapos? Tapos hindi ko na, kinuha na niya. Sabi ko, kinuha man niya yung ikama namin at kinuha niya yung ako kasi unang tinawag, kinuha niya yung ikama at saka lisensya ko. Kaya kala mo pauwi na nga kasi yung ko, baka yun yung din nila sa Aramco, pag yung Aramco sa kanila, may ipakita nila na to, hindi mo man kinasuhan yung tao to. Baka yun ang isip ko. Inohold lang kayo ng employer niya kung tutusin, inohold lang kayo niyan. Dahil mayroon siyang babayaran sa inyo at pauwi kayo. Yun lang yung talagang... Ang tanong ko ngayon, ano ang ginawa niyo nung nangyaring yun? Sino kinontak niyo? Si Benji. Ano sabi ni Benji? Tinawag ko si Benji, tapos na yun, sir. Kailan mo tinawag? Yung 15 pagkahapon dito, inano namin. Kahapon lang? Nung 15 sa January. January... Pagkatabo na pinapirma kami doon. Tinawag namin, sir, pupunta kami doon, siya kalang pauwiin kami, pinapirma kami doon. Sabi ni Benji, huwag kayong mag-ano sa pirma na yan kasi yung desisyon na yan at saka yung pinirmahan niyo, magkaiba yung pizza. Kahit na saan pa sila hindi na sila pwede magkaso. Huwag kayong matakot. May laban na kayo. Okay. Ngayon, so, ano ang naging anong sinabi sa ni Benji, anong decision niya, anong gagawin niya daw? Sabi ni Benji, ipalo up mo ulit kung ibibigay ba yung ticket. Pag hindi, i-ano na natin sa labor. Oo, paano na tatawagan ko yung labor? Preliminary. Si Abdullah. Yun. Number na to, sir. Si Abdullah. Okay. Ngayon, pag ano niya, sabi ko, sir, wala pa man talaga, sir, na sir, malapit na matapos yung January, wala pa naman, kasi, yung ko nito, sir, itong Arabic na to, yung 0 to 27, pag nito, mag-isang buwan na ngayon, January 28, so nag-ano na ako, yung 27, nag-ano na talaga ako, kasi nung pagkuha sa kama namin. So, ganito na lang, ha? Since merong instruction binigay sa inyo si Benji, sige, benefit of the doubt, sundin muna natin. Hanggang kailan kayo pupunta sa linggo? Siya man sabi niya, sa linggo, punta man siya sa preliminary, kasi sabi wala naman kami pira, pupunta man siya doon, ipalaban niya yung tawag doon, yung tao na to na nagbigay sa amin na tawagan, siya na mag-ano nito. Hindi pwedeng pumunta. Mas pwede siguro kayo pumunta. Pwede naman kayo pumunta, sir, mag-ano lang kami po ng magkakita ng pira, baka magkano na wala problema dyan. So, linggo, pumunta kayo doon, ha? Oo. Itawag niyo sa akin kung ano nangyari, ha? O, sir. Kumbaga, mag-i-standby lang kami kung anong maging desisyon kung anong mangyayari sa linggo once na ireklamo nyo yung na hindi pa kayo pinauwi until now. Okay? So, alam mo yung number ko, tawagan mo na lang ako para ipaalam sa amin kung anong nangyari. Anyway, baka kontakin namin din si Benji at mag-inquire kami tungkol dyan sa linggo. Anong oras sa linggo ba yun? Sabi niya sa akin, mga 10 na sila, preliminary sa 10 man yan. Preliminary saan? Sa Asisiya. Bali, Asisiya na yun. Asisiya sa may Barin Court. Barin na... Alam yan. Asisiya. Sa may Barin right, kasi hindi lang namin alam kung pwedeng available yung isang kasamahan namin mag-assist. Pero anyway, papakontak namin si Benji para ma-inquire niya pag nandun na kayo. Kasi yung tao na to, sir, siyang nagalit nga to, sir, eh. Tinawagan niya kagad yung pagkita nito, bigay namin, hindi pa kami pinawi, nagalit. Tinawagan niya, hindi man sumasagot yung opisina. Okay. But why this company, okay, so sige, ganun lang gawin natin. Ma-monitor na lang namin kayo until sa Sunday. Kung ano ang ni Benji sa amin, sir. Para at least malaman din namin kung ano maging procedure at ma-follow up namin kung mayroon pang problema iba. Doon lang kami kikilos kasi as of now okay naman yung procedures na ginawa ni Benji para sa inyo na ilapit ulit sa preliminary court dahil nga until now hindi pa kayo pinapauwi. At wala ding dapat na maging hadlang diyan sa decision na yan at hindi kayo pwedeng sampahan pa dahil may decision na. Yun ang sabi ni Benji, sir. Tama yun. Yung ni Benji. Okay. So, sige. Ang ano ko nga, sir, bakit nila pinauwi? Bakit pinatagal kami yung dalawa, sir? Bigla na lang kagit, sir, eh. Pinaano nila kagad, sir. Hindi na natin. Huwag na natin anuhin yun. Nagalit pa nga sila doon, sir, kasi pagpunta namin doon, tanong sila, bakit na hindi pa kami pinauwi? Binigyan kami ng number, kasi balik kayo, tawagan yung si Benji. Anyway,
Sabi namin, sir, paano kami makabalabas, sir? Wala kami ko. Yung papel nyo. Huwag niyong iwawala yan. Wala namang ibang pwedeng ikaso sa inyo since na-desisyonan na yan at pabor sa inyo ang labor at ang preliminary court. So, ang aantabayanan na lang namin at i-monitor namin kung ano yung magiging kaganapan this Sunday, kung anong gagawin. Kasi ang mangyayari niyan, sigurado ko ganito yan. Irereklamo ang employer niyo sa Sunday. Patatawag na naman. Yung force letter, yung force letter. Yun ang gagawin dyan. Dahil bibigyan na ng automatic ng preliminary court na ibigay yung desisyon na ipinataw para sa inyo, pabor sa inyo. So sige, magtawagan na lang tayo until Sunday. At papupuntahin ko kayo doon. I mean, ako nang bahala kung sa ano nyo, sa pamasahe nyo. Makapunta lang kayo kasi hindi pwedeng hindi kayo pumunta doon. Kasi kayo mismo ang complainant di ba? So kailangan nandun kayo. Kung patawag man ang employer nyo or ipadampot man ang employer nyo, dapat nandun kayo. Di ba? Okay. So sige, i-close muna natin itong usapang ito. At we'll see sa Sunday kung ano pa magiging procedures na gagawin natin. Salamat, sir. Okay. Sir, sa isang tayo.